Ilang dekada nang lubog sa baha ang munisipyo ng Hagonoy sa Bulacan. Umaraw man o bumagyo, halos laging high tide sa coastal town na ito. Yun po kasi talagang suliranin namin yung karsada eh. Kasi lagi pong lubog. 5.6 million pesos ang taon ng budget ng barangay na ito sa Hagonoy, isang second-class municipality. Sa Eskinita pa lang, kailangan ng 75,000 pesos kada 200 metro. Mga estudyante po dito, nakakaawa. Pagka po nadaan, galing sa eskwelahan, pagdaan nila, malulubog yung paa nila. Mapapasma pa yung mga bata. Pero sa national roads, kailangan ng second-class municipality na ito ang DPWH. Sa utos na inilabas ng Pangulong Bongbong Marcos nitong Pasko, gagawa ang DPWH, DOH at iba pang ahensya ng listahan ng kanilang tungkulin na ililipat sa mga gobernador, alkalde hanggang barangay. Yan ang tinatawag na devolution o decentralization ng kapangyarihan ng central government sa mga rehiyon at probinsya. Ang deadline sa darating na Enero. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, nagsagawa na sila ng malawakang survey para alamin ang saloobin ng mga lokal na pinuno. We call that devolution transition plan. No, matagal na ito. This was years ago. Sa local government code, lahat ng barangay roads the cost should be shouldered by the barangays. Now you tell me, Luis, lahat ba ng barangay kayang sagutin, lahat ng barangay roads sila magbabayad? Inatasan din ng National Economic Development Authority o NEDA na pag-aralan ang plano o gumawa ng sensitivity analysis. Ang benepisyo kasi ng devolution, ang progreso ay hindi limitado sa Kamaynilaan at pangunahing urban cities tulad ng Davao, Cebu o Pampanga. Pero may agam-agam ang ilang eksperto gaya ng World Bank na may mga LGU na mahihirapang humawak ng budget at kulang sa technical capacity o kaalaman para gampanan ang tungkuling ipapasa sa kanila ng national government. Aminado si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na may mga probinsya at barangay na hindi makakasabay. Kaya ang plano unti-unti o in phases gagawin ang devolution. Many municipalities, lagging regions would not be able to absorb financial requirements, technical expertise. We need to identify what the most basic functions and services that can be devolved immediately or sequentially. Iniutos ang devolution initiative halos 2 taon matapos magkabisa ang Mandanas ruling na nagtakdang bigyan ng mas malaking bahagi sa buwis ang mga probinsya hanggang barangay. Hindi nito binubuhay ang usaping federalismo. It's more of the amendment of the local government code. Ano ba talaga on the ground ang nangyayari? Anong praktikal, anong hindi? Where does the national come in? Ilan sa functions at serbisyo na sentro ng usapin, infrastruktura, kalusugan, pabahay at edukasyon. Pero para sa barangay kagawad ng Hagonoy, Yung pong ganun po kasi hindi na po pang barangay na budget yun eh. Malakihan na po kasi yun. Yung amin na pong budget, yung pagpapagawa namin ng mga pathway, yun na po ang kaya ng barangay. Pero po ang karsada, pang national na po yun. Lois Calderon, CNN Philippines.